Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1331. Kita ko, huwag kang mag-alala. Ngumiti si Jackie, ngunit wala nang sinabi. Tiningnan niya ng walang tigil si Helena, nais na makita kung paano siya kikilos. Pagkatapos ng lahat, tinulungan niya lamang siyang mapupuksa ang batang Master Hunt kahapon ng gabi, iyon ay napakahalaga sa pag-save ng kanyang buhay. Ngunit sa pagitan ng dalawang pamilya, mayroon ding maraming alitan, kaya't medyo nagyusese din siya tungkol sa kung paano pipiliin ni Helena. Natagpuan nila iyon muna, kabilang ito sa kanila. Bakit mo ito sinusubukan? Sumulyap si Helena kay Frederico at sa iba pa, at pagkatapos ay sinabi, si Jackie ay isang mabuting tao. Kahapon, tumulong siya ng mas kailangan ko ito. Hindi mo kinukuha ang kanilang mga gamit. Panipi. Ang mga mata ng pamilya ng Cabello ay nanlaki sa sorpresa. Inisip ito ni Helena, at pagkatapos ay idinagdag, gayon din, sa hinaharap, kung nakatagpo ka ng mga tao mula sa puting pamilya, huwag magnanakaw mula sa kanila. Lahat tayo ay magkaibigan ngayon. Kung nakatagpo ka ng mga tao mula sa pamilyang Hunt na nais na mapangapi ang mga ito, kailangan mong tumulong, tama? Panipi. Bumagsak si Frederico at ang iba pa. Bumagsak ang bibig ni Frederico, nagtataka kung mali ang narinig niya. Paano naging mabilis ang dalawang pamilya na ito? Bukod dito, kung nakatagpo sila ng puting pamilya na binubuli ng pamilya ng Pangangaso, kailangan nilang pumunta at tumulong. Ano ang sinabi ng aking ama? Kabilang sa mga paligsahan dito, ang aking base sa paglilinang ay ang pinakamataas. Lahat ng mga paligsahan mula sa pamilyang Cabello ay dapat makinig sa aking mga order, o nakalimutan mo. Malakas na sinaktan sila ni Helena. Oo, Miss Cabello. Ang lahat ng mga tao sa pamilyang Cabello ay maaaring tumango lamang ang kanilang mga ulo, ngunit hindi pa rin nila ito matatanggap. Kailan naging magkaibigan ang mga tao sa pamilyang Cabello at ang puting pamilya? Tiningnan nila si Jackie, na iniisip ang direksyon na si Helena ay lumipad lamang mula sa. Tila siya ay nagmula sa parehong direksyon tulad ng batang ito, at lahat sila ay magtataka kung ang kanilang panganay na ginang ay talagang may kaugnayan kay Jackie. Ang ugnayan sa pagitan ng dalawa ay talagang pinainit sa loob ng ilang araw dahil sa mga nakaraang kaganapan. Okay, pagkatapos ay aalis na tayo. Tumingin si Helena kay Jackie ng mahabang sandali bago lumingon at umalis kasama ang iba. Tumango si Jackie, pinapanood si Helena at ang iba ay umalis. Matapos umalis si Helena at ang iba pa, lumipad si Beth kay Jackie at sinabing may ngiti. Master, napakaganda mo. Tila na si Helena ay dapat na umibig sa iyo. Kung hindi man, paano mo kami matutulungan ng walang sinasabi? Panipi. Oo, Master Jackie. Binabati kita sa iyong yakap ng kagandahan, haha. Ang isa pang binata mula sa White family ay tumawa din, maaari nating talikuran ang nakaraang mga hinala sa pamilyang Cabello at maging magkaibigan kung magpakasal sina Jackie at Miss Helena. Pagkatapos ang relasyon sa pagitan ng dalawang pamilya ay talagang magiging isang hakbang na mas malapit. Panipi. Ang mukha ni Jackie ay madugong. Paano ko maiisip ang tungkol sa pag-aasawa? Hindi, imposible. Ito ang kapatid ni Daniela. Agad siyang sumulyap sa lalaki, huwag kang makipag-usap, hindi ako nag-iisip na magpakasal. Ang lalaki ay mukhang nagulat, walang paraan, Master. Siya ay tulad ng isang kagandahan at malinaw naman na gusto kanya. Tinulungan pa niya kami ngayon. Kaibigan mo siya, ngunit hindi mo ba naisip na magpakasal? Kayong dalawa ay isang natural na tugma lamang. Panipi. Kabanata 1332. Hindi ba maaaring masaya ka lang sa kanyang Panginoon? Masyado kang walang pananagutan kung ito ang kaso. Bukod, napakaganda ni Miss Helena, sa palagay ko siya ay isang mahusay na tugma para sa iyo. Panipi. Ang isa pang binata mula sa puting pamilya ay nagulat din. Hindi niya ito maisip. Nais lamang ni Jackie na mahalin ang panganay na pamilya ng Cabello, ngunit hindi siya pakasalan. Kung iyon ang kaso, kung alam ni Helena, malulungkot siya. Matapos marinig ito ni Jackie, napahiya siya sa kanyang puso. Ilang sandali, hindi niya alam kung paano ipaliwanag ito. Kung ipinaliwanag niya ang katotohanan sa kanila at ang mga taong ito ay hindi sinasadyang kumalat ito, na sinasabi na sila ay mga peking mahilig, kung gayon ang pamilya ng Pangangaso at Master Hunt ay tiyak na hindi maligaya. Bukod dito, iisipin din ng mga tao mula sa iba pang malalaking pamilya na sina Jackie at Helena ay naglalaro sa kanila. Pagkatapos ng lahat, bago pumasok sa kagubatan, bago magsimula ang laro, pareho nilang inamin ito. Agad na nadama ni Jackie ang presyon nito. Inikat lang niya ang kanyang kamay, paano ko maisip ngayon?
Hindi namin alam kung ang ating mga personalidad ay tutugma sa hinaharap. Panipi. Nang makita ang mukha ni Jackie, sina Yul at Beth ay nagkatinginan sa isa't isa. Maaari nilang sabihin na sina Jackie at Helena ay mga peking mahilig, at na ngayon ay maaari lamang kagatin ni Jackie ang bala at magpatuloy na magpanggap. Okay, hindi na kailangan para sa atin na mag-alala tungkol sa relasyon ng mga batang masters na ito, ang aking kabutihan. Tumayo si Beth at binigyan ng sulyap ang dalawang binata. Tinapon niya ang palad ng kanyang kamay at kinuha ang 3 itim na token at 1 puting token. Nagkaroon din ng isang pangalawang baitang na mababang grade na damo ng damo at maraming mga damo ng espiritu ng first grade. Master, dapat mong panatilihin ang mga bagay na ito. Hindi ligtas para sa amin na hawakan ito. Ang pinakamahalagang bagay ay kung hawak natin ito, hindi namin magagawang manalo sa nangungunang ilang mga lugar sa kompetisyon. Kung hawak mo ito, maaari lamang tayong manalo ng karangalan para sa aming puting pamilya kapag mataas ang ranggo sa individual na kompetisyon. Panipi. Tumawa rin si Yul at sinabi, oo, Jackie, bago lumahok ang aming puting pamilya sa kompetisyon, wala kaming base ng paglilinang na kasing taas ng iyo, at ang pagiging epektibo ng labanan ay hindi napakalakas. Kaya, sa oras na iyon, mayroon kaming lahat ng mga token na nakuha namin sa kompetisyon. Ang paghawak sa kanila ng hiwalay, sa kasong ito, malinaw na wala sa aming mga personal na ranggo ang mataas. Gayunpaman, ang pangkalahatang pagraranggo ay mabuti pa rin. Ngunit sa kasong ito, tatawanan pa rin tayo ng ibang mga pamilya. Panipi. Sa puntong ito, tumahimik si Yul, pagkatapos ay nagpatuloy, ngunit, iba ito ngayon. Maaari naming ibigay sa iyo ang lahat ng mga token na nakukuha namin, upang maaari kaming makipagkompetensya sa individual na kompetisyon, at maaari rin kaming magkaroon ng isang tao sa tuktok. Panipi. Tahimik sandali si Jackie, at pagkatapos ay kinuha niya ang mga token at damo ng espiritu, at inilayo ito. Okay, kukunin ko ang mga token na ito. Sa tingin ko dapat kang sumama sa akin. Sa kasong ito, mas ligtas na sundan ako. Natatakot ako sa mga taong iyon mula sa pamilyang Hunt at pamilya ng Lagorio na kumilos laban sa aming mga tao. Panipi. Sumimangot si Yul sa ito, pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya ng mahigpit, kapatid na si Jackie, hiwalay na. Ang kagubatan sa labas dito ay napakalaki. Ang mga mula sa pamilyang Lagorio o ang pamilya ng Hunt ay marahil ay hindi pa nagtitipon. Bagaman kung lumalakad kami sa iyo, magiging mas ligtas, ngunit kung magkasama tayo, mahirap makahanap ng mas maraming mga token. Panipi. Tumango rin si Beth, oo, paano ito? Magtipon tayo sa paanan ng Kobe Mountain, at pagkatapos ay umakyat sa bundok. Ito ay mas ligtas dahil maraming mga token sa bundok at mas siksik ito, kaya't sa palagay ko maraming mga tao ang nagmamadali doon. Panipi. Naisip ni Jackie ng ilang sandali bago niya sinabi. Well, gawin natin ito sa ganitong paraan, pupunta kayo sa iyong hiwalay na mga paraan, at dapat mong makilala ang alinman sa aming mga puting miyembro ng pamilya sa kalsada, ikalat ang mensahe sa kanila, at dalhin sila ipasa rin ang mensahe sa iba pang mga puting miyembro ng pamilya. Kami ay magtitipon sa paanan ng gitna ng bundok, at pagdating ng oras, lahat ay aakyat sa bundok. Pagkatapos ng lahat, maraming tao mula sa ibang mga pamilya na nagtipon sa oras na iyon. Kung gumagalaw pa rin tayo ng hiwalay, magiging hindi rin ito kanais-nais para sa amin. Panipi. Okay, dapat nating ipaalam sa lahat ang bawat isa, subukang mag-ingat, at pagkatapos ay makakuha ng mas maraming mga token. Ngumiti si Beth. Well, mag-ingat ka. Tumango si Jackie at sinabi sa wakas. Kabanata 1333. Jackie, mahusay. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang pamilyar na tinig ang tumunog, at isang babae ang lumipad mula sa hindi kalayuan. Matapos niyang marating si Jackie, tumalon siya sa mga braso ni Jackie na may tuwa, niyakap si Jackie, at sinabing, mahusay, nakita kita sa wakas. Nag-aalala ako sa iyo. Panipi. Nahihiya si Jackie, hindi niya inaasahan na nasa sabik si Daniela matapos na makita siya. Ito, si Yul at ang iba pa ay may mga kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Mayroong dalawang lalaki, at kahit na ang pinakaluma ay bumagsak ang kanyang panga sa sahig, ganap na natigilan. Hindi ba ang panganay na kasintahan ng pamilyang Master Jackie ng Cabello? Bakit ito ay sumulpot sa mga braso ni Jackie nang hindi nagsabi ng isang salita? Maaari ba silang hindi maunawaan ito? Ahem, Daniela, ikaw. Pinaalalahanan siya ni Jackie. Pagkatapos lamang ay tumingin si Daniela sa kanyang tagiliran, ang kanyang mukha ay sumabog, at pagkatapos ay tumalikod siya ng ilang mga hakbang. Hindi ko nakita si Master Jackie ng mahabang panahon.
Mayroon kaming isang mahusay na relasyon, hehe, kaya't nasa sabik ako, hindi ako magkakamali. Panipi. Nahihiya ang lahat, ang paliwanag na ito ay masyadong hindi nakakumbinsi, hindi ba sila pumasok at nahiwalay sa loob lamang ng isang araw? Talagang sinabi ng batang babae na ito na hindi niya nakita si Jackie ng mahabang panahon. Hehe, naiintindihan namin. Ngumiti si Yul, at tiningnan si Beth. Hindi sila bobo, paano nila masasabi? Dapat din si Daniela kay Jackie. Gayunpaman, ano ang nagparamdam sa kanila ng isang maliit na kakaiba ay kahit na alam ni Daniela na si Helena ang kasintahan ni Jackie, gusto pa rin niyang makipaglaban sa kanyang kapatid sa kanya. Haya muna tayo. Ang isang lalaki mula sa puting pamilya ay tumayo at nag-ubo ng 2 beses, malinaw na hindi nais na manatili dito bilang pangatlong gulong. Go! Si Yul at ang iba pa ay ngumiti din, at gumawa sila ng isang palm na kilos patungo kay Jackie, habang sila ay lumipad ng paisa-isa. Tumingin ka sa iyo, hindi ko naintindihan ang mga ito ngayon. Tiningnan ni Jackie ang likuran ng mga miyembro ng puting pamilya na umaalis, talagang nababagabag. Si Daniela ay medyo bata pa, kung minsan ay madaling mapusok. Naramdaman din ni Daniela na mali siya. Ibinaba niya ang kanyang ulo, kinagat ang kanyang mga labi, at sinabi, hindi ko ito sinasadya. Hindi lang kita nakita at nag-aalala tungkol sa iyo. Bukod dito, hindi ito isang hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ng lahat, ako ang totoong kasintahan mo. Sinabi mo na responsable ka para sa akin, maliban kung niloloko mo ako. Panipi. Kabanata 1334. Huwag kang mag-alala, kung ako, sinabi ni Jackie White, hindi ako tiyak na hindi ako lokohin. Ngumiti si Jackie at sinabi kay Daniela. O sige, umalis tayo, susundan kita. Matamis na sinabi ni Daniela. Nang i-flip niya ang kanyang palad, talagang kinuha niya ang 2 itim na token at ibinigay ito kay Jackie. Hoy, nahanap ko ito kahapon. Halika, narito ka na. Panipi. Ibinibigay mo ito sa akin. Sinabi ni Jackie habang nahihiya, ikaw ay mula sa pamilyang Cabello, sa palagay ko dapat mong panatilihin ito para sa iyong panganay na kapatid na babae. Ako ay mula sa pamilyang Cabello. Sinabi ni Daniela na may pulang mukha, at nahihiya siyang sinabi, ngunit, ikaw din, at ikaw ang magiging aking tao sa hinaharap, sa makatuwid kailangan kitang tulungan. Si Jackie ay inilipat ng bahagya sa kanyang puso, at itinago ang mga bagay, at lumipad kasama si Daniela. Nang makarating siya sa lupa, biglang yakapin ni Daniela si Jackie mula sa likuran, at pagkatapos ay isinandal ang ulo sa likuran ni Jackie, na may matamis na ngiti sa kanyang bibig. Hindi rin inaasahan ni Jackie na ang batang babae na ito ay sobrang clingy, at ngumiti ng mapait, hayaan mo, ipagpatuloy natin ang pangangaso para sa mga kayamanan at naghahanap ng mga token, itigil ang pagkapit sa akin. Ano ang kinakatakutan mo? Ako ang iyong kasintahan, natuklasan ko na lang na kung hindi kita nakikita sa isang araw, palagi akong mawawala sa iyo. Bukod dito, ang 2 batang masters ng pamilya ng Hunt ay napakalakas na lakas ng pakikipaglaban. Natatakot ako na kung makilala ka nila, gagawa sila ng aksyon laban sa iyo. Panipi. Niyakap pa rin ni Daniela si Jackie ng mahigpit, na tinatamasa ang matamis na pakiramdam sa nilalaman ng kanyang puso. Ngayon na nakikita kita, ang pakiramdam ng mga bato sa aking puso ay sa wakas ay mapapaginhawa. Oh, hindi ko talaga inaasahan na makita ang gayong eksena, haha. Gayunpaman, makalipas lamang ang ilang segundo, mula sa hindi kalayuan, tumunog ang tinig ng isang tao. Agad na pinakawalan ni Daniela si Jackie, namumula at kinakabahan. Agad na lumingon ang 2 at nakita na mayroong 8 tao na nakatayo sa likuran, 4 sa kanila ay mga masters mula sa pamilyang Norman, at 4 ang mga masters mula sa pamilyang Lagorio. Ang taong nagsalita ngayon lang ay hindi ibang tao, si Keith ang nawala kay Jackie bago ang laro. TSK, kahanga-hanga, kamangha-manghang. Nakakatawa rin si Daryl, hindi talaga inaasahan, ang batang master ng puting pamilya ay napaka-romantiko, kahit na ang nakababatang kapatid ng kasintahan ay kasama rin. Maaari mo ba kaming turuan kung paano makuha ang pabor sa napakaraming mga kagandahan? Panipi. Bago makapagsalita si Jackie, sinabi muli ni Conley, Daniela, marami ka talaga, nais mo ring agawin ang lalaki ng iyong kapatid. Alam mo, ito ay maaaring napakahusay na iyong hinaharap na bayaw. Panipi. Kawili-wili, sinasabing ang nakababatang hipag na babae ay nais din ng kalahati ng bayaw. Tila totoo ito. Panipi. Ang isa pang taong pamilya ng Lagorio, ngumiti siya kahit na mas playfully. Daniela, alam ba ng iyong kapatid ang tungkol dito? Ngiti ni Keith na may ngiti. Napakadilim ng ekspresyon ni Daniela.
Gusto talaga niyang sabihin sa mga idiots na siya ang kasintahan ni Jackie, at ang kanyang kapatid na babae, na peking kasintahan ni Jackie, ay isang panukalang panukala lamang. Gayunpaman, alam niya na hindi niya masabi ito, at hindi siya naglakas loob na sabihin ito. Ano ang problema? Masyadong naiinggit. Panipi. Kabanata 1335. Nang makita ni Jackie ang mga lalaki sa kabaligtaran, lahat ay nanunuya sa kanila, niyakap lamang ni Jackie ang baywang ni Daniela, at pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at binigyan ang kanyang mga labi ng isang matatag na halik. Dinobol ang tibok ng puso ni Daniela, at umupo siya doon. Hindi niya inaasahan na maging pasulong si Jackie sa harap ng lahat upang patunayan ang ugnayan sa kanilang dalawa. Malinaw na hindi siya natatakot. Paano kung pinag-uusapan ito ng mga taong ito? Pagdating ng oras, malalaman ng mga tao mula sa pamilya ng Pangangaso, ano ang dapat nating gawin. Ikaw. Ang tatlong anak ng pamilyang Norman ay nagustuhan ng tatlong batang kababaihan ng pamilyang Cabello. Lalo na si Daniela ang kanilang pangunahing hangarin dahil bata pa si Daniela at walang kasalanan na lalo silang nasasabik. At ngayon, pareho sina Jackie Maid Helena at Daniela sa parehong oras. Ito ay naging lubos na naiinggit sa kanila, at syempre, kinasusuklaman nila siya, dahil nadama nila na ang kanilang minamahal na babae ay inalis. Boy! Ngayon mamamatay ka. Galit na umungol si Conley. Ilan ang mga batang masters na mayroon tayo dito? Sumali tayo sa mga puwersa upang patayin sila. Nang marinig ito ng pamilyang Lagorio, mas masaya sila, at agad na iminungkahi ito kay Kit at iba pa. Haha, ikaw lang. Ngumiti si Jackie, na may malamig na mukha, dahil target mo ako kahit saan, hindi ako magiging magalang ngayon. Hindi mo hawakan ang aking pamilya. Panipi. Inilagay ni Jackie ang kanyang isip upang patayin silang lahat, lalo na ang tatlong anak na lalaki ng pamilyang Norman, na lahat ay bihasa. Sina Kit at Conley ay pareho sa gitnang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Kung pinahihintulutan silang umalis dito ng buhay, sa kasunod na mga laro, ang mga taong ito ay tiyak na gagawa ng aksyon laban sa Masters of the White Family. Sa makatuwid, nagpasya si Jackie na lutisin ang problema ng mga Masters na ito mula sa pamilyang Norman at pamilya Lagorio dito. Haha, saan nanggaling ang iyong tiwala sa sarili? Tumawa ng malakas si Conley. Jackie, sa palagay mo maaari mo ba kaming talunin? Tingnan kung ilan ang mayroon tayo dito. Ano pa, ang 8 sa atin dito ay malakas, sa totoong antas ng Diyos nang hindi bababa. Panipi. Yamang lahat kayo ay malakas at sa totoong antas ng Diyos, magiging mas mahusay iyon, kaya magagawa ko ito ng sabay-sabay. Hindi ka magbabante sa aking pamilya. Panipi. Inilibot ni Jackie ang kanyang palad, kinuha ang kanyang itim na taybak, at sinabi kay Daniela sa gilid, Daniela, humakbang ka, iwanan mo lang ang mga ito sa akin. Nag-iisa ka lang, magiging okay ka ba? Sumimangot si Daniela. Malinaw, hindi siya makapaniwala sa mga salita ni Jackie. Napakaraming tao sa kabilang linya. Si Jackie ay nasa gitnang yugto din ng tunay na kaharian ng Diyos. Nag-iisa lang, maaaring binugbog niya sina Keith, Joshua, at Conley, ngunit kung ang lahat ng mga ito ay umaatake sa kanya ng sabay, paano siya mananalo? Hindi maiwasang mag-alala si Daniela. Huwag kang mag-alala, ang mga taong ito ay hindi ang aking mga kalaban. Madaling ngumiti si Jackie, na naging dahilan upang tumalikod si Daniela. Boy, hindi ka taka-taka na maaari mong malugod ang mga kababaihan, labis kang mapagmataas. Ang bibig ni Kit ay nabuo ng isang malabong arko. Bagaman pareho ako sa aking pangalawang kapatid, nasa gitnang yugto lang ako ng tunay na kaharian ng Diyos, ngunit ang aking kapangyarihan sa labanan ay nasa huling yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Ito ay halos walang talo. Kahit na ang tatlong tao sa gitnang yugto ng tunay na lupain ng Diyos ay hindi ang aking mga kalaban. Sigurado ka bang maaari mong ihinto ang napakarami sa atin? Master Norman, huwag makipag-usap ng walang katuturan sa batang ito, patayin mo sila. Ang isang tao mula sa pamilyang Lagorio ay hindi makapaghintay. Kung maaari niyang gamitin ang mga kamay ng pamilyang Norman upang patayin ang tagapagmana sa master ng pamilya ng puti, kung narinig ni Master Trenton, magiging masaya siya. Patayin mo sila. Hindi yun okay. Pinapatay namin si Jackie, ngunit si Daniela, nakakahiya na patayin siya. Tiningnan ni Keith ang mga payat na hita ni Daniela sa malayo, hindi maiwasang lunukan ang kanyang laway, at sinabi ng may ngiti. Kabanata 1336. Oo, tama ang aking panganay na kapatid, ang babaeng ito ay isa sa mga pinakamahusay na kagandahan, magiging isang kahihiyan na patayin siya ng ganito. Ano ang sasabihin mo? Gusto mo ba siyang tikman? Napangiti si Joshua pa rin, sa mga larong ito, maaari kang pumatay ng hindi sinasadya.
Kahit na i-play namin siya ng kaunti, pagkatapos ay patayin siya, ang kanyang ama ay hindi maglakas loob na gumawa ng anuman. Panipi. Agad na sumigaw si Conley, oo, tama rin ang aking dalawang kapatid. Hindi pa si Daniela ang kasintahan ni Jackie, baka hindi pa rin niya ibinigay ang sarili sa kanya. Panipi. May katuturan. Ang isa pang master mula sa pamilyang Norman ay nagkaroon din ng isang smirk, kung ito ang kaso, maaari kaming magkaroon ng ilang kasiyahan para sa isang habang, maaari mong ibahagi ang mga ito. Gusto din kaming dalawa na subukan. Ang iba pang dalawang kalalakihan ng pamilya ng Lagorio ay mayroon ding mga smirk sa kanilang mga mukha, na nakatingin kay Daniela, mabangis na lumunok. Pagkatapos ng lahat, ang napakagandang babae ay talagang bihirang. Ang tatlong gintong bulaklak ng pamilyang Cabello ay ang mga pangarap ng maraming kalalakihan. Ang pagsakop sa alinman sa kanila ay isang bagay na nagkakahalaga ng pagmamalaki. Ang dalawang batang babae ng Lagorio ay hindi nagsasalita, at lihim na naisip na kumikilos sila tulad ng mga baboy sa paningin ng isang magandang babae. Ikaw ay isang pangkat ng mga idiots. Pakikinig sa mga taong ito, hindi nagsalita si Jackie. Siya ay may hawak na isang tunay na grade na espiritual na sandata. Hindi sa banggitin kung ang kayamanan na ito ay makakatulong sa kanya na madagdagan ang kanyang kapangyarihan ng labanan, ito rin ay isang tool na lumilipad. Sa mga tuntunin ng bilis, kung nais niyang ilayo si Daniela, hindi nila maabyutin siya. Malaki ang iyong pakikipag-usap ngayon. Si Keith ay gumawa ng isang hakbang ng direkta, at pagkatapos ay kumaway ang kanyang malaking kamay. Lahat, kung nais mong matikman ang ikatlong ginang ng pamilyang Cabello, pagkatapos ay sumali sa mga kamay at patayin ang batang ito. Big Brother, ang tibak sa kamay ng batang iyon ay tila lumilipad na tibak. Ito ay isang mataas na grade na armas. Maging maingat tayo, sinabi ni Conley pagkatapos mag-isip tungkol dito. Huwag kang mag-alala. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga lumilipad na tibak ay may pag-aandar ng paglipad, ngunit ang kanilang mga katangian ng labanan ay medyo mahina. Ang bagay na ito ay maaaring lumipad ng napakabilis, ngunit sa mga tuntunin ng pagiging epektibo ng labanan, natatakot ako na hindi ito gagana ng maayos. Panipi. Tila alam ni Keith ang mga espiritual na sandata. Matapos ang isang magaan na ngiti, sinabi niyang may kumpiyansa, matapos patayin ang batang ito, ang tibak ay pag-aari ko, paano ito? Oo, dapat itong kabilang sa Big Brother. Sina Joshua at Conley ay nagsabi ng magkakaisa. Maraming mga Lagorio family masters, kahit na naiinggit sila sa kayamanan na ito, lahat sila ay nasa paunang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Bagaman nagseselos, maaari lamang silang tahimik na makamit. Boy, oras upang mamatay. Magkaroon ng lasa ng ikalawang ranggo ng pamilyang Norman na intermediate martial arts. Panipi. Random sword slash. Iniksyon ni Keith ang iba't ibang mga ores sa kanyang katawan sa tibak sa kanyang kamay, at ang tibak sa kanyang kamay kaagad ang naiilawan, at mayroong isang nakakatakot na tunog na nagmula sa kanyang tibak. Agad din na kinuha ni na Joshua at Conley ang kanilang mga sandata at iniksyon ang aura sa kanilang mga katawan sa kanila. Ang iba pang 5 tao ay sumunod sa suit, pagguhit ng kanilang mga sandata at paghahanda para sa labanan. Kabanata 1337. Daniela, na nakatayo na hindi malayo sa likuran ni Jackie, ay hindi makakatulong sa pag-clenching ng kanyang mga kamao. Nakaramdam siya ng pag-aalala kay Jackie. Pagkatapos ng lahat, ang 8 mga lalaki sa harap niya ay lahat ay malakas at sa tunay na kaharian ng Diyos, at 2 sa kanila ay nasa kalagitnaan ng antas ng tunay na kaharian ng Diyos. Kahit na sa lahat ng iba pang mga paligsahan, sila ay natitirang. Paano maaaring labanan ni Jackie ang lahat ng 8 sa kanila? Nakaharap sa napakaraming tao, ngumiti si Jackie, pagkatapos ay hinigpitin ang itim na tibak sa kanyang kamay, at iniksyon ng kaunting aura sa isang maliit na butas sa hilt ng tibak. Sa pagbubuhos ni Aura, ang tibak sa kamay ni Jackie ay nagsalita din ng isang kakilakilabot na tunog at ang tibak ay nagsimulang nanginginig, at ang aura ni Jackie ay patuloy na umaakyat. Napakalakas. Ang tibak na ito ay nadagdagan ang kanyang pagiging epektibo sa labanan. Panipi. Mabilis na may nadama si Joshua, agad na nagdilim ang kanyang mukha. Big Brother, hindi mo ba sinabi na sa ilalim ng normal na mga kalagayan, ang lumilipad na tibak na maaaring magamit para sa paglipad ay hindi madaragdagan ang pagiging epektibo ng labanan ng gumagamit? Matapos madama ni Joshua ang kakilakilabot na presyon, lalo siyang natakot. Agad siyang tumingin kay Keith na may hitsura ng pagtataka. Nahiya si Keith, hinaplos ang kanyang mga ngipin, at sinabi, ibig kong sabihin sa pangkalahatan. Ang tibak na ito ay hindi tama, ang pagbabago-bago na ito, hindi ito isang mataas na grade na tool, ito ay isang pangwakas na grade espiritual na tool. Panipi. Ano? Ultimate grade. Panipi.
Naririnig ito, nagulat si Conley at ang iba pa. Hindi ba ang ganitong uri ng kayamanan na maaari lamang makuha ng isang pamilya tulad ng pamilyang Hunt? Bakit ang batang ito ay may tunay na grade na espiritual na sandata? Patayin mo siya. Wala pa rin siyang tatakbo. Panipi. Kinuha ni Keith ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay mabilis na kumislap, at siya ay bumagsak gamit ang kanyang taybak. Sa harap niya, ang nakakatakot na taybak na si Ores ay bumagsak. Ang mga sword Ores na ito ay dumiretso kay Jackie. Patayin. Ang iba pang 7 tao ay hindi naglakas loob na pabayaan, at agad na binati si Jackie sa kanilang mga pag-atake. Ha! Oras para makita mo ang aking pangalawang grade advanced martial arts. Malamig na ngumiti si Jackie sa harap ng napakaraming pag-atake, at pagkatapos ay humakbang bigla, na hinawakan ang taybak sa magkabilang kamay, pinalabas niya ang kanyang taybak at sumigaw ng crossbeam. Sa pag-atake ni Jackie, lumitaw ang isang nakikitang alon ng sword aura, at patuloy itong bumagsak, na lumilipad ng paisa-isa tulad ng isang habi na magkakaugnay sa bawat isa. Imposibleng. Ang isang babae mula sa pamilyang Lagorio ay naging mapatla nang makita niya ang pag-atake na ito. Ang ganitong pag-atake ay nagparamdam sa kanya na ito ay isang pag-atake ng isang malakas na tao sa rurok ng tunay na lupain ng Diyos. Ang pamilya ba ay talagang may pangalawang ranggo na mataas na antas ng martial arts? Nagulat din si Keith. Ang pangalawang ranggo na mababang antas ng martial arts ay bihirang, at ang pangalawang antas ng intermediate martial arts ay napakabihirang. Ang intermediate Chaotic Sword Slash ng Norman family ay isa sa mga pinakamahusay. Gayunpaman, ginamit ni Jackie ang pangalawang ranggo ng advanced na martial arts. Sa pagtaas ng pagiging epektibo ng labanan ng pangwakas na grade na espiritual na sandata, ang pagiging epektibo ng labanan ng martial arts ay kahit na dinala sa sukdulan ni Jackie, na ginagawa silang nakakaramdam ng isang kakilakilabot na pakiramdam sa hukay ng kanilang mga tiyan. Naramdaman nila ang paghinga ng kamatayan. Kabanata 1338. Kahit na si Keith, na may pinakamataas na base ng paglilinang at ang pinakamalakas na pagiging epektibo ng labanan, nadama na natatakot, at nadama ang hininga ng kamatayan na papalapit sa kanila, at ang paghinga na ito ay nagiging mas malinaw sa iba pang 7 tao sa ibang salita, bawat isa sa kanila naging mapatla sa takot, at ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Huwag matakot, maaari tayong manalo. Hindi pa rin ako naniniwala na sa pag-atake ng napakaraming sa atin na hindi natin matalo ang batang ito. Panipi. Si Conley, ang kanyang tinig ay nanginginig ng bahagya sa takot, ngunit inalog pa rin ang kanyang taybak upang mag-udyok at pasayahin ang kanyang sarili. Ang isang kakilakilabot na dagandong ay tumunog, at sa susunod na segundo, ang mga pag-atake ng mga Lagorio Family Masters na may mga antas ng paglilinang sa mga unang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos ay madaling masira. Ang ilang mga lalaki ay agad na naglabas ng isang bibig ng dugo, ang kanilang mga ekspresyon na pangit. Mapahamak, ang kanilang pag-atake ay nawasak ng madali. Ang mga pag-atake ng maraming tao ay nawasak, at ang mga pag-atake ni Keith at iba pa ay malinaw na hindi makatiis sa pag-atake. Ilang sandali pa lamang, mayroon na siyang ilang mga patak ng pawis sa kanyang noo na bumababa. Hindi, Big Brother, run. Nakakakita ng pag-atake sa kanyang tagiliran, at patuloy na dinurog sa nakasisindak na taybak ni Jackie na lumilipad sa kanila, nang inag si Conley. Mapahamak ito. Hinawakan ni Keith ang kanyang ngipin at lumipad upang lumipad palayo. Gayunpaman, napakabilis ni Jackie, sumugod siya at agad na pinatay ang ilang mga tao na may mababang antas ng paglilinang. Si Keith at Conley lamang ang may mas mataas na antas ng paglilinang. Matapos ang dalawa ay binomba ng unang epekto, ang isang bibig ng dugo ay lumusot at pagkatapos ay nahulog ng malaki sa lupa. Mabilis ang pag-atake ng taong ito, walang paraan upang makatakas. Hinawakan ni Conley ang kanyang mga ngipin, at nang lumingon siya, nalaman niya na si Jackie ay lumipad na at tumayo sa harap ng dalawang kapatid, na mukhang malamig sa kanila. Jackie, kami ang mga batang masters ng pamilyang Norman, kami ang mga batang masters ng pamilya ng first class. Kung papatayin mo kami, masasabi ko sa iyo na tiyak na hindi ka papayagan ng aking ama. Matapos mag-agaw si Keith ng ngipin, binyantaan niya talaga si Jackie. Sa hindi inaasahan, ngumiti si Jackie ng malamig, sinabi mo na ngayon na sa larong ito, maaari mong patayin ang one only. Walang sino man ang mag-aalaga dito. Bukod, walang nakakakita dito. Ang mga multo lamang ang makakaalam kung sino ang pumatay sa iyo. Matapos si Jackie na magsalita, inikot niya ang kanyang taybak pasulong. Kabanata 1339. Ang isang nakasisindak na slash na hugis ng arko ay lumipad ng direkta at nakarating sa mga dibdib ng dalawang kapatid, na pinapatay sila agad. Ito rin, masyadong kamanghamanghang. Si Daniela sa gilid ay napipi. Makalipas ang ilang sandali, nilamon niya ang kanyang laway.
Kinolekta ni Jackie ang lahat ng pagnakawan mula sa 8 tao, at pagkatapos ay dumating siya sa Daniela ng ilang sandali, bago ngumiti sa kanya, lumabas tayo ng mabilis, kung hindi man ay malalaman ng mga tao na ako ang pumatay sa mga taong ito. Kapag oras na upang umalis sa kagubatan at nalaman ng pamilyang Norman, kahit na hindi sila gagawa ng paglipat sa oras na ito, tiyak na makakahanap sila ng problema sa aming pamilya sa hinaharap. Panipi. Tumango si Daniela ng masunurin. Talagang inunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Jackie, pagkatapos ay lumipad silang magkasama, mabilis na nawawala mula sa lugar. Matapos lumipad ang dalawa, huminto sila, at kinuha ni Jackie ang mga token at damo ng espiritu sa kanilang mga singsing, at inilagay ito sa kanyang singsing. Pagkatapos ay itinapon nila ang lahat ng mga singsing na nakolekta sa damo. Si Daniela, na nasa tabi, ay nakaramdam ng matamis sa kanyang puso. Talagang hinalikan siya ni Jackie sa harap ng mga taong iyon. Nagulat talaga ito sa kanya. Hindi niya naisip na ang gayong isang luma, napakaseryosong tao ay magiging emosyonal din. Sa pag-iisip ng nakaraang eksena, ang bibig ni Daniela ay walang malay na nagpakita ng isang hanggal ng ngiti, at medyo kinakabahan pa rin siya. Sa pamamagitan ng paraan, kahapon, nakita ko ang iyong panganay na kapatid na babae. Inisip ni Jackie ng ilang sandali, pagkatapos ay sinabi kay Daniela, ang pangalawang batang master ng pamilya ng Hunt ay talagang naabot ang huli na yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Ang pagiging epektibo ng labanan ng taong ito ay talagang mataas. Ang iyong panganay na kapatid na babae ay hindi ang kanyang kalaban. Sa kabutihang palad, naisave ko siya sa isang kritikal na sandali at nakatakas kasama siya. Kung hindi, natatakot ako na ang iyong panganay na kapatid na babae ay papatayin na. Panipi. Hindi. Ang aking panganay na base ng paglilinang ng kapatid ay napakataas, nasira na niya ang huli na yugto ng tunay na kaharian ng Diyos, at hindi niya talaga matalo ang pangalawang batang master ng pamilya Hunt. Panipi. Matapos makinig kay Jackie, hindi niya maiwasang huminga, ang pangalawang batang master ng pamilya ng Hunt ay talagang master. Alam niya kung paano gumawa ng mga table tasks at may mahusay na talento para sa paglilinang. Kung sumali siya sa batang master ng pamilya Hunt, ang lakas ng 2 taong iyon ay magiging mas nakakatakot. Panipi. Matapos ang pagsasalita, tiningnan niya si Jackie, pagkatapos ay ngumiti at sinabi. Ang iyong kapangyarihan ng labanan ngayon, naramdaman kong maihahambing ito sa lakas ng isang tunay na powerhouse ng Diyos. Napakalakas mo, hindi nakakagulat na kaya mo. I save ang aking panganay na kapatid na babae. Dapat siyang magpasalamat sa iyo sa pag-save sa kanya. Sa hinaharap, ang ugnayan sa pagitan ng aming 2 pamilya ay makakabuti at mas mahusay. Panipi. Oo, ano ang nangyari sa pagitan ng aming 2 pamilya bago at bakit? Sa loob ng maraming taon, ang ugnayan sa pagitan ng 2 pamilya ay hindi napakahusay at hindi ko alam kung anong uri ng puot ang naruroon sa pagitan ng aming puting pamilya at pamilya ng Cabello. Matapos mag-isip tungkol dito, tiningnan ni Jackie si Daniela na may solemn na ekspresyon. Hoy! Matandang hinaing, maraming taon na. Napangiti si Daniela, pagkatapos ay sinabi kay Jackie, ito ang iyong lolo at ang aking lolo na sumusubok na makuha ang isang kayamanan noon. Bilang isang resulta, ang 2 panig ay nakipaglaban at namatay ng magkasama. Nang maglaon, ang 2 pamilya ay nagsimulang magkaroon ng masamang relasyon, at nakipaglaban sila. Ilang beses na maraming pagkamatay at pinsala. Kaya, ngayon na maraming taon na ang lumipas, mayroon pa ring ilang mga friction sa pagitan ng 2 pamilya. Gayunpaman, walang direktang digmaan. Panipi. Matapos marinig ito, medyo nababaluktot si Jackie, iyon lang, ito ay talagang isang normal na bagay na mag-aagaw sa bawat isa para sa mga kayamanan. Matapos ang napakaraming taon, dapat talaga itong bitawan. Panipi. Ngumiti ulit si Daniela, nararamdaman ko ito, sa katunayan, ang aking ama at ang iyong ama ay hindi na kinapopootan, ngunit wala nang nag-iisip na sila ay mali, at sila ay mayabang, hindi nais na mapahiya. Sa makatuwid, sa tuwing magkikita sila, katulad pa rin sila ng mga kaaway, upang ilagay ito ng malinaw, ginagawa nila ito para sa kapakanan ng kanilang reputasyon. Panipi. Naririnig ito, hindi nagsasalita si Jackie, ngunit iniisip ito, kung siya ang pinuno ng isang pamilya na first class. Sa kasong ito, sino ang yumuko sa kanyang ulo upang aminin ang kanyang pagkakamali sa ibang partido? Humakbang si Daniela at kinuha ang braso ni Jackie. Huwag kang mag-alala, kapag ikakasal tayo sa hinaharap, tiyak na makakabuti ang ugnayan sa pagitan ng 2 pamilya. Tiyak na makumbinsi ko ang aking ama. Panipi. Kabanata 1340. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Jackie, maraming mga paligsahan mula sa pamilyang Norman muli ang dumating sa lugar kung saan nakipaglaban sila dati.
Matapos nilang matagpuan ang mga bangkay sa lupa, mukhang pangit sila. Tapos na, ang tatlong batang masters ay patay, ano ang maaari nating gawin? Ang isa sa mga kalalakihan sa unang yugto ng tunay na lupain ng Diyos ay sumimangot. Lalo na ang dalawang batang masters, sina Keith at Conley, sila ang pinaka-umaasa na magmana ng posisyon ng master. Sila rin ang pinakamalakas na master sa aming pamilyang Norman. Sa mga ito ay patay, natatakot ako na mawawala ang kompetisyon na ito. Panipi. Ang ibang tao sa kabaligtaran, ay medyo masaya sa kanyang puso. Sa oras na ito, siya ay talagang chuckled. Ito ay talagang isang malaking pagkawala, ngunit mabuti, dahil ang tatlong anak na lalaki ng bahay sa hinaharap. Panipi. Ang tao sa unang yugto ng tunay na lupain ng Diyos ay nasisiyahan pagkatapos marinig ito. Oo, ang tatlong masters na ito ay patay, ang kanilang kasalukuyang base ng paglilinang, bukod sa iba pang mga masters, ay itinuturing na napakataas, hindi ba? Mayroon silang pinakamalaking pag-asa na maging pinuno ng pamilya sa hinaharap. Gayunpaman, mabilis niyang pinigilan ang kagalakan sa kanyang puso, at pagkatapos ay sinabi sa mga tao. Hindi ko alam kung sino ang pumatay sa tatlong batang masters ng aming Panginoon. Ito ay talagang kasuklam-suklam. Panipi. Mayroon pa ring 4 na Lagorios dito. Imposibleng gawin ito ng mga tao ng pamilya Lagorio. Ang mga tao ng pamilyang Lagorio ay hindi napakalakas. Bukod dito, ang paghusga mula sa kung saan sila nagsisinungaling, ang kalaban ay dapat na nakatayo sa tapat nila. Sa makatuwid, ang mga tao ng pamilya ng Lagorio at mga tao sa aming pamilya ay dapat na magkasama sa isa't isa, ngunit hindi pa rin sila tugma para sa kanilang kalaban, at pagkatapos ay pinugutan sila. Panipi. May isang batang babae na tumingin sa sitwasyon dito at sinuri muli ito. Ang pinakamahalagang bagay ay, makikita mo ang hitsura ng takot sa mga mata ng lahat, na sapat upang ipakita na ang ibang partido ay talagang napakalakas, napakarami na ang aming panganay na master ay hindi rin nagkaroon ng pagkakataon na makatakas. Panipi. Oo, sa kasong ito, sa palagay ko, ang kalaban ay tiyak na hindi isang tao na maaaring pumatay ng 8 tao na itinuturing na malakas, at hindi rin sila nagkaroon ng pagkakataon na makatakas, ay hindi posible. Ang tao sa unang yugto ng antas ng tunay na Diyos ay tumanggo din, kung may magagawa ito, dapat itong maging isang tao sa huling yugto ng tunay na kaharian ng Diyos, at may mga malakas na tao na maaaring lumaban sa rurok na kapangyarihan ng totoo ang realm ng Diyos, halimbawa, ang panganay na batang master ng pamilya Hunt, pati na rin ang nangungunang masters ng pamilya ng Canmore at ang pamilya Lucas. Tumanggo ang batang babae, ngunit iginiit. Nararamdaman ko na kahit na mayroong isang malakas na tao, hindi ito magiging posible sa isang tao lamang, at ito ay 2 o 3 tao na nagtutulungan upang maiwasan ang pagtakas ng aming mga tao. Well, ngayon maaari lamang nating hulaan, wala na ang lahat, at hindi ko alam ang tiyak na sitwasyon. Bukod, kahit na ito ay mula sa pamilyang Hunt. Ginawa ng mga batang masters ang kanilang ginawa, at walang magagawa tungkol dito. Sa larong ito, orihinal na sumang-ayon na maaari silang pumatay sa kalooban sa loob ng buwang ito. Panipi. Ang lalaki ay ngumiti ng mapait, at pagkatapos ay sinabi sa mga tao, subukan nating itago hanggat maaari. 4 sa aming malakas na kalalakihan ang namatay. Ngayon ay wala rin tayong sino man sa gitna ng tunay na kaharian ng Diyos. Subukan natin ang aming makakaya na huwag pumunta sa kailaliman ng kagubatan at tumingin sa labas dito upang hanapin ang mga token, at hindi masyadong mawala, ano sa palagay mo? Panipi. Sa labas lang. Sumimangot ang batang babae, kung hindi tayo pupunta sa kailaliman ng kagubatan o mga bundok, hindi ba nangangahulugang malamang na mawala tayo sa isang pangalawang klase? Kung hindi lamang tayo mawawala sa isang pangalawang klase na pamilya at mawala din sa isang ikatlong klase na pamilya, kung gayon tayo ay mapahiya. Panipi. Bumagsak din ang lalaki, at pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, pagkatapos ay sinabi, okay, upang hindi mapahiya, maaari tayong pumasok, ngunit kung nakatagpo tayo ng isang malakas na tao mula sa isang pamilya na first class, agad kaming sumuko at ibigay ang mga bagay, ano sa palagay mo? Ito ay mas mahusay kaysa sa kamatayan, di ba? Panipi. Totoo rin ito. Maging ang 3 anak na lalaki ng aming Panginoon ay napatay. Tila na sa oras na ito ay talagang nakilala nila ang ilang mga lunatics na hindi natatakot na magdulot ng problema. Panipi. Ang batang babae sa wakas ay tumanggo ng walang magawa. Kung magpapatuloy ito, ang pamilyang Norman ay magdusa ng maraming pagkalugi. Dapat bang malaman ng master ng pamilya na ang lahat ng kanyang 3 anak na lalaki ay namatay, marahil ay mamamatay na siya sa galit. Sa oras na ito, dahan-daang lumipad sina Jackie at Daniela sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, na patuloy na naghahanap ng mga token.
Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.